Okay, welcome sa another episode ng Go. Katarantaduan Podcast. It's your boy Kurt. And none other than it's your boy, Erwin. Ako muna nag-intro kasi lagi nang si Erwin nag-intro. Oh, baka Parang may kayo- iba naman, di ba? Oh, baka maumay na kayo. Tignan mo, nag-mess up pa. Nag-mess up, boy. Okay lang Okay yun. lang yun, It's okay. always a first. And Tayo mga anyway, shoutout yan. oh pala, shoutout nga pare. Yung shoutout ko lang yung sa TikTok live si paring Yoshi, Aki Yoshi ata. Uy, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo Yoshi, pare. Ito na yung inaantay mong exposure. Exposure pa. Ilalagay namin yan dito pare. Yeah. Edit mo yan, ha? Edit Okay. yan, pare. All Ngayon, caps, yeah. gusto ko rin pala mag-shoutout kay Ninang Vim. Fast recovery po sa inyo, Ninang Vim. And hopefully, mapanood nyo po itong episode na Pagaling to. po kayo, Ninang. Oh. Yeah, dedicate po namin tong episode na to para sa inyo, especially kayo ay teacher. And pag-uusapan namin ni Kurt ngayon Parang is alam ko na yun, ha? Yeah. yung teacher na nagwala sa TikTok live, pare. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Ang panood ko nga, Yeah. pre, kanina lang. Oh. Oh, grabe yun. Teka, ba't ba siya naka-live? Actually, dun nga ako nagtataka, pare. Kasi kaya nga napaisip ako, ano ba to? For the clout ba yun o ano ba? Is it all an act ba? Yun yung sa akin. Yun yung unang tumatak sa akin. Is it all an act? ACT or a skit? SKIT? Skit. Ginawa lang ba niya yun para mag-viral o totoo yun? Hindi ko alam kasi parang yung emosyon niya doon pare parang totoo talaga eh. Kumbaga ito bago namin simulan talaga yung reaction namin ni Kurt sa video na to. Gusto lang namin sabihin na hindi namin alam yung context . So hindi namin ginajudge tong si ma'am sa ginawa niya based on sa paano niya sinabi or anything. Kasi ang pinangahawakan lang namin ni Kurt is yung video na napanood namin na naka-TikTok live siya. Hindi natin alam kung totoong may estudyante sa harapan niya. Kaya ako sinasabi na is it all an act? Para lang sa content ba, 'di ba? So yun lang yung yung take ko doon. So una-una sa lahat, hindi rin naman natin alam kung talagang kasi parang ang take ko diyan is sana skit lang 'yun. And pangalawa is sana wala talagang estudyante doon. Kasi pare naisip ko, paano kung meron nga talagang estudyante doon tas hindi mo alam kung ilang taon yung mga batang kinakausap niya doon o yung pinagsasabihan niya kasi medyo matindi yung Ano ba yung mga sinabi. binibitawan na salita? Kasi pare ang tindi nun, sinabi niya dito na wala pa kayong nararating sa buhay, wala kayong puwang sa mundo. Okay. Uy, parang wala kayong parang sa akin dun, tangina kung sisipin mo kung halimbawa grade 4 lang ako tas narinig ko yun. Siyempre, bata ka, may instill sa'yo fear, di ba? Anong mararamdaman mo pag ganun? Siguro ako yung take ko doon na, eto na, hindi naman sa tingin mo ba itong tanong ko sa'yo, masyado na bang sensitive yung generation ngayon kumpara sa noon? Siguro, ito magandang tanong yan kasi kasi napagdaanan ko yan eh. May naging teacher ako, dalawa sila. First year high school ako, tsaka nung second year high school ako, isang English teacher, tsaka isang Filipino teacher. Yung first year teacher ko na English teacher, grabe pagka yung nagagalit siya sa klase, nagbabato siya ng upuan. Okay. Imagine mo, nagbabato ka ng upuan. Kasi ako din, umabot din ako sa panahon na pinapalo kami ng stick eh. Ng teacher Oo, nung grade 1 ako nun. Ayun ko. Oh? Yeah, bro. Hindi nagalit si tita nito? Nagalit, syempre. Siyempre, di ba? Yun nga. Oo. Anyways, parang kasi nung mga panahon ng mga nanay natin, kasi parang allowed yung parang sinasaktan ka for discipline. Yan po. Pero kasi ang tingin ko dyan pare is yung, I don't know kung mas sensitive yung, babalik ako yung tanong mo kung mas sensitive yung generation ngayon versus sa atin. Kasi sa atin medyo iba nga, iba yung, iba yung style. Iba na ngayon kasi lahat ng gawin mo, may camera na. Oo, at saka meron ng tulfo, meron ng, isang sumbong lang sa'yo. Oo. Pero ang take ko lang dun is, ito yung honest take ko talaga na, unang-una sa lahat, kung assumption na may estudyante dun, yun ang gawin nating assumption, may estudyante talaga dun. Kasi hindi naman yun puputok kung walang dun kung act lang lahat yun is, kung teacher ka talaga and you're professional and lagi mo ilang beses sinabi dun, naka-board passer siya, is, hindi professional yung ginawa niya na yun. Sabi pa niya na baka nga hindi kayo makapasa sa boards. Yeah. Oo. Like, as a professional teacher na may license, bakit ka nagla-live in the middle of
sa class. Kahit sabihin mo nag-e-exam sila, nagko-quiz, nag-homework, o nagsisit work or whatever. 'Di ba? Nasaan yung professionalism doon? Para sa akin, pasukin natin kasi ang mangyayari dito, parang dalawang side Oo. Kasi parang, tama ka. Like, considered na verbal abuse yun siguro. Di ba? Tapos parang you have to be a role model. Exactly. Tapos ngayon, di ba, parang hindi na tinotolerate yung mga ganyan Tama Pero, yun, no? syempre, may mga ibang viewers naman tayo na, syempre, acknowledge din natin yung mga naramdaman nila. Alam namin na lumaki kayo sa ganong klase ng disiplina. Oo. Which is, Na-mold kayo doon. Na-mold kayo doon. Like, respeto na yun. Pero, ayun nga, hindi naman may pinipili ako na safe side. Pero, para sa akin nga, nag-agree ako doon kay Erwin na, syempre, teacher ka, kailangan maging role model Oo, ka. totoo yun. Dapat, kung anong mga pinapakita mo sa bata. Kasi, mga bata pa sila Parang ikaw yung nagtuturo sa kanya. Kaya nga, teacher, ikaw yung nagtuturo, teach, diba? Diba? Tsaka Parang, kahit nga pa, actually, kahit nga high school pa yun Kasi, ano pa rin yun nasa edad ng mga teens pa rin. Kumbaga, like sabi ni Kurt, diba, role model ka. Ikaw yung dapat dyan, ikaw yung nag-i-encourage. Ikaw yung, may license ka. Pinaprotekta. Isa na yun. At saka yung bilang bata, yan yung mga edad mo na bumubuo ka ng pangarap, ambisyon. Tapos sasabihan mo na, wala nga kayong puwang sa mundo. Baka nga hindi kayo makapasa. So sa akin is parang, let's just say, physical abuse. Dinaanan natin yan nung kaming mga estudyante kami. Pero ang physical abuse, parang gagaling naman yun Nasaktan ka, magkapasa ka, gagaling yan. Pero yung verbal abuse, tulad na sabi ni Kurt, tatatak sa'yo yan. Hanggang lumaki ka. Diba? Yun nga sinasabi nila na minsan, mas masakit pa yung sakit na dulot ng mga pananalita kaysa sa yantok, yung ganyan. Kasi yun tatatak sa'yo. Tulad na sinabi ko kanina early on na yung ginawa niya, mag-i-instill ng fear, insecurity. Bababa yung self-esteem ng mga bata, ang tingin nila sa sarili nila is mababa. Kasi parang tinuturuan, parang madedevelop nila ngayon yung inferiority complex na, hindi ako makakapasa, sabi ni ma'am. Yung mga ganun. Pero, wag nating i-generalize kasi sabihin na naman ng mga viewers natin. Maaring, syempre, may mga bata na, dahil wala naman ako mararating sa buhay, hindi na ako mag-aaral. Oo. Pero, pwede rin na may mga bata na, sinasabi nito, wala akong mararating. Okay, tignan mo. Papatunayan. Magiging successful ako. Diba? Tama si Kurt doon. Dalawang side yun. Dalawang side yun. Yeah, pero bottom line pa rin doon kasi nga, bata yun. Maniniwala yan kung anong marinig nila pero iba-iba yan. Hindi lahat ng bata is nasa ganong klase ng mature thinking na totoo. Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako tatablan yan. Kasi kami, kahit matanda na kami, may marinig ka lang na nagsasalita sa'yo, minsan tatatak din sa'yo Parang, totoo ba yung sinasabi nila na hindi ako capable? Na wala akong puwang sa mundo? Pwede ka makadevelop ng trauma din. Trauma yun. Totoo yun. Kasi nga sabi ko na lang din is parang sabi ko, kung halimbawang ikaw, magulang ka, 'di ba? Magulang ka, tapos nakita mo yung anak mo, sinasabihan ng ganun sa classroom. Na ikaw mismo bilang magulang, hindi mo binibitawan yung masasakit na salitang yun sa anak mo. 'Di ba? Parang ano na lang mararamdaman mo. Totoo 'yan. 'Di ba? Parang yun yung sa akin Tsaka parang dapat yun. Unang-una sa lahat nga, ba't ka ba nagla-live? 'Di ba? Like, ayun na nga yung doon nakapagtataka. Baka nga, for the clout na nga for lang the din. clout. Kasi, bakit mo naman ilalive yung sarili mo habang biniverbal abuse mo yung mga estudyante mo, di ba? Ililik mo ba yung kahihiyan mo? Kahihiyan mo yun di ba? So, hindi ko alam kung pruweba lang na nagagalit ka kasi may ginawa yung mga estudyante mo pero sa context nung video, ikaw lang naman yung nakikitang nagagalit Si ma'am lang yung nagagalit na parang pag napanood ng netizens yun, shit, ang pangit niya maging teacher. Shit, bakit ganyan ka naging teacher ka tapos hindi mo pala kayang i-handle yung mga ganyang sitwasyon? Yung mga stress. Diba? Pero hindi ko naman sinasabi yun na laging, like, hindi ko sinasabi, nang sinasabi ko, mali yung naging reaksyon niya. Kasi lahat ng tao may tipping point Totoo. Diba? Hindi rin naman natin alam yung context kung diba? Yun nga, bakit na-trigger siya ng ganun. No? Pero kasi ikaw ba, bilang normal na tao, ikaw tatanong, ito take namin ni Kurt. Ikaw ba bilang normal na tao, pag nagagalit ka, kukunin mo ba yung cellphone mo? Ilalive mo yung sarili mo? Yun yung tanong ko. Diba? Like, ginagawa ba yun ng parang rational na tao? Kung rational kang tao and logical ka, yung ba una mong gagawin, shit, galit ako. Magbibideo ako. Magbibideo ako, tapos magrarant ako dito, magsisigaw ako dito, magsasabi ako ng masakit na salita. Kasi ako personally, magagalit ako. Heat of the moment galit ka, emosyon mo talagang lalabas yan. Pero, putya, para kumuha pa ako ng camera, i-video ko, tapos papakita ko sa inyo.
Alam mo yung ibig ko sabihin? Pero sabi daw dun sa, ayun ko sa TikTok, in-expose daw siya nung boyfriend niya o ex-boyfriend na Oo, na. very abusive daw talaga siya. So, like abusive siya in terms of talagang mga Ganun, pananalita. Yeah, pananalita. Or So hindi kung natin totoo alam. man Kung nga totoo yun, man, talagang may nature siya na ano talaga siya. may history. May history siya. So parang, ang pangit tignan nun. Kasi unang-una sa lahat, parang ano naman ngayon kung board passer ka. Tapos, kasi parang ang dating sa akin, pinamumukha niya eh. Tsaka ito, tignan na lang natin sa ganyan. Kung walang mga bata, wala kang trabaho. Oo, totoo Kung walang yun. estudyante. Pare, totoo yun. Yeah. 'Di ba? Tsaka, ano ko dun, at the end of the day, parang, yun nga, sabi ni Kurt, wala kang trabaho. Kumbaga, source of ano mo yun eh, source of living mo. So dapat, pinahahalagahan mo. Kumbaga, minamahal mo yung trabaho mo. Oo, totoo yun. Kasi doon sa nakikita ko, parang hindi pagmamahal yun eh. Talaga bang gusto mo maging teacher? Oo. Kasi yung mga the best na teacher na naranasan ko talaga is yung alam mo yung hindi lang nila mahal yung tinuturo nila, hindi lang sila passionate. Pero mahal din nila yung estudyante nila. Totoo yun. May pahalaga. Alam mo ibig ko sabihin, pare. Si ano ba? Ito, matanong kita kasi si Tita teacher, 'di ba? Si Tita ba bilang teacher, may nakukwento siya sa'yo na kapag yung mga estudyante niya talagang matitigas ang ulo, makukulit, meron ba siyang tipping point na ganyan na napagsasabihan niya or minsan napalo niya yung mga estudyante niya? Oo, meron, syempre. Kasi siya isa na siya dun sa mga parang older generation na teacher eh. Kasi may nakwento siya sa akin, nag-drawing ng edit sa sa blackboard. sa desk, inukit. Kasi wooden desk eh. So, ang ginagawa niya, bago siya, pinapatawag niya yung magulang niya. Parang ganun siyang type. Ayaw ko kung pa safe side siya. Pero hindi naman siya yung ganun na, or siguro may point din na, tulad nga sabi mo, na old school si Tita na... Oo, binabanatan kami nun, syempre. Yeah. Hanger, iba-iba. Pero hindi ko alam, hindi naman niya nakakwento. Yeah. I see. Ako naman kasi, sabi ko nga kanina, may napagdaanan ako. Yung isa kong teacher naman, nung second year high school, Filipino. Ito naman talaga, pare, verbal abuse talaga. Talagang umabot sa point na yung sa batch namin, lahat nung tinuruan itong teacher na to, walang ibang reklamo. Kung hindi yung, parang tineturn niya kami against sa mga kaklase. So, parang terror ba talaga? Terror siya in a way na hindi yung strict Terror siya kasi yung parang kung gaano kanya imamanipulate at saka yung words niya na parang iti-turn kayo na mag-away sa isa't isa ng mga kaklase mo. Okay. Parang ganun yung estilo niya ng pag-aano. Tapos pagkalimbawa, nagkamali ka. Very manipulative. Parang parang sa kanya pare, parang personal talaga. Hindi yung parang trabaho lang eh. Sa kanya personal yung mga sinasabi niyang masasakit. Pwede ka ba mag-share ng example? Kasi yung yung isang example ko lang, parang actually doon din ako na-mood kung bakit medyo I guess gumaling din yung pagdebate ko sa ibang tao when it comes to sa Filipino subject lang. Yeah. Kasi parang yung nangyayari was parang meron kaming para ma-maintain namin yung grade namin. Kailangan namin kasi parang let's say yung sa isang classroom, 'di ba, divided yan into like say 6 rows. So ngayon parang per row magkakaano kayo yung parang yan yung group mo. In order na ma-maintain yung mataas nyong grade, parang kailangan mag-perform yung group nyo ng ganito kaganda for the rest of the quarter or for the rest of the year. So ngayon, it becomes a battle, yung parang competition sa bawat So ngayon, parang sagutan yun. Sagutan. Parang flip-top Sagutan. Pare, sagutan talaga. Tapos ngayon, parang ang mangyayari nun, kapag yung isang grupo mo, parang lagi kayong kulelat, tas ikaw yung leader ng group na yun, ikaw yung lagi niyang sisisihin. Kumbaga yung mga debate niyo ba parang sino mas magaling, si Rizal o si Mabini? Parang siya, yung let's say yung topic niyo normally is yung parang yung let's say yung topic niyo is say ang buhay ni Rizal, yung mga no limit el filibusterismo. Parang kailangan yung grupo mo, alam nila lahat yun. Kung anong alam mo, hindi lang pwedeng ikaw kasi parang pag tinira Saluan pag tinira niya halimbawa yung isang kasama mo, makakasagot yan. Okay. Otherwise, bagsak ng isa, bagsak ng lahat. Parang ganun. So ngayon, parang ang nangyayari nun, in a way tinuturuan din kayo ng camaraderie, teamwork. But at the same time, yung may mga nasabi akong salita dun towards sa mga iba kong kaklase na parang hindi ko na, parang after nung class, parang magkagalit din kami. Kasi parang naging personal eh. Like alam mo yung sinasabi ko na hindi yun yung gusto ko tapos talagang
ano yung verbal abuse talaga sa aming mga estudyante. And nung second year ako, Ano ba, minumura ba kayo? Ano bang... may gano'n na rin. And tsaka Oo. meron na rin nun, ang masakit pa nun, advisor ko siya. So, Anong grade kayo nun? second year high school. Tapos, High pag school homeroom, parang alam mo yung pag galit siya sa Filipino class, galit din siya sa homeroom kasi nga parang bobo ka nung class niya. Parang ganun. So parang nagiging personal. Tas parang, yun nga, yung ganun. Yung parang, kaya sabi ko napanood ko yung video na yun, yung sa teacher na nagalit sa TikTok live. Sabi ko, shit, naalala ko yung Filipino teacher ko. Pero masaya naman ako kasi, trauma ka, no? Yeah. like, yun nga, iniisip ko yun. Parang, may trauma ba ako dun? Or, na-mold din niya ako in a good way? Kasi parang sa akin naman, kung tatanungin mo ako, gusto ko ba siya maging teacher ulit? Fuck no. Like, no way. Tapos parang, nung mga time na, nung high school ako, bad trip ako sa kanya, inis ako sa kanya. Parang, sabi ko, bakit ba naging teacher namin to? Tsaka tuwing meron kami reunion sa class, siya yung unang teacher na, yun, alala niyo ba tong teacher na to? Lahat kami, bad memories maliban dun sa mga kiss-ass kong kaklase. Yung mga sip-sip. Tapos, yun nga. Tapos yun, yung parang, wala naman ako napagdaanan na yung namamalo. Pero yun yung worst ko. Yun yung pinaka-worst ko na naging teacher. Kaya naalala ko yun nung napanood ko yun sa na yun. Pero yung tulad sinasabi mo kanina na ang nangyari naman sa akin is hindi ako maniniwala sa lahat ng verbal abuse mo. Patutunayan ko sa'yo na mali ka. Yung parang tinake mo siya positively. Instead na nasumuko ka na lang. Yeah, parang sa akin, na-challenge ako eh. Parang na-challenge ako. Pero sa akin kasi yung take ko is, ako yung tipo ng tao na if I want someone to do good, hindi ko sila sasabihan lahat ng discouragement. Ikaw ba? Kapag halimbawa may isa kang kaibigan mo na let's say gusto mong mag-improve sila sa isang bagay or to better themselves, ikaw ba yung tipo ng tao na takin ang tanga mo kasi? Yung ganun. Hindi naman ako ganun. Diba? Yun yung sinasabi ko. Yung parang sobrang hard mo dun sa tao. Ganun ka bang klase? Hindi. Parang ako, sinasabi ko kung ano yung makakatulong sa kanila. Yeah. Siyempre, sinasabi ko din na hindi ko sinusugarcoat yung mga bagay. Yeah. Sinasabi ko yung kailangan nilang marinig. Kumbaga brutal honesty. Brutal honesty. Kasi kailangan nila yun eh. Kasi may mga ibang tao na sinasabi lang yung mga gusto mong marinig. Sugarcoating. Ngayon, pag ikaw, sinabi mo yung... Kasi parang 50-50 yun eh. Depende sa personality ng isang tao. Yeah. Pag sa tingin ko, matitake nyo yun as positive. Ikaw, kunyari, pag sinabihan kita ng constructive criticism, imbis na i-take mo yun as a hate, tinitake mo yun as like, pangaral para next time. Like, kumari, feedback. Yeah. Ikaw, alam ko, matitake mo yun. Yeah. So, depende Hindi sa mga tao. Like, kilalanin mo muna din yung kakausapin mo. Yeah. Gets Pero mo? tama yun. Tama yung sinabi mo dun, bro. Pero I think, kung halimbawang maging brutally honest ka talaga, as in fucking real talk talaga, I think kung i-take ng mali yun ng ibang tao, I think hindi mo problema yun eh. Kasi, ikaw bilang ikaw, parang ang goal mo lang is, you know what? I saw something wrong in you. I'm just trying to point it out. Nasa sayo na kung paano mo iti-take. Totoo yun. Kasi ngayon sa mundo ng social media, lahat eh. Like kunyari, yung take mo na yan, kung sa, di ba nga, kasi dalawang side, sasabihin ng mga boomers generation na napaka-sensitive mo naman, Erwin. Yeah. Kami nga, pinaghampas kami ng tsinelas, binabato kami ng eraser, pero na-take namin yun, hindi kami nagka-trauma. Alam mo yung sinasabi ko? Actually, pero hindi namin gine-generalize kasi baka i-bash nyo na naman si Erwin. Ay, acknowledge nyo yung trauma ng tao. Iba-iba actually, yung pinagdaanan ng tao. Yung sinasabi na yan ni Kurt, Yeah. medyo on the side. Parang isa yan sa nabasa kong toxic Filipino trait na parang, alam mo yung laging, pag meron yung isang tao, naglalabas siya ng hinaing. For example, yun nga, yung na verbal abuse. Tapos biglang babanat yung isang Pilipino. Kami nga, mas matindi. Yung parang yung tinawag They're na, making it about themselves. Yeah, yun. Yeah. Exactly. Yeah. Yun yung hindi term. lahat about sa inyo. Yeah. May kanya-kanya tayong Yun yung trauma. term na nabasa ko sa Reddit. Yung yung it's not about you. Parang lagi nilang sinasabi yung what aboutism kasi what about us. Like ako, ina-acknowledge ko yung trauma mo. Kasi iba-iba naman tayo ng pinagdaanan, di ba? Yeah, totoo yun. Pero yung mga ibang tao, laging they're making it about themselves. Totoo yun, diba? Totoo yun. Tsaka yun nga, yung parang sinasabi ni Kurt na idadagdag ko dun sa sinabi niya, ako as a person. Hindi rin ako ganun. Hindi ako yung I'm gonna be like hard on you na tanga na. Kasi tatamad-tamad ka. Hindi. Ako, bibigyan kita ng libro. Magbasa ka. Ito yung binabasa ko. Basahin mo. Kung at the end of the day, ayaw mong basahin yan, hindi kita pipilitin. Kasi sa akin, there's only so much I can do. Parang kontrolado mo pa din at the end of the day kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Totoo diba? yan, totoo. So kung ikaw, yung tipo ng tao na pag pinagsabihan ka, nagagalit ka, well, kung tinatamaan ka ngayon sa sinasabi ko, well, ngayon, makinig ka kasi I'm being brutally honest sa'yo na
baguhin mo yan. Sabi nga nung sa isang libro na nabasa ko, kapag ang nagsasalita, ikaaway mo, makinig ka. Kasi lahat ng mali mo at flaws mo, ipo-point out niyan. At yun yung kailangan mong itama kasi nga galit siya sa'yo. Maaring yung iba doon paninira lang. Oo, pero totoo, meron doon. Meron doon. Tatama sa'yo. 40 laws of power, no? Di ba? Na mas i-hire mo pa yung kalaban mo kaysa doon sa Exactly. kaibigan 40 mo. laws of 48 laws Kasi of power sila may yun. honest talaga Yun sa'yo. yun. May pinapatunayan. Yun. Tsaka yung like, maging open kayo. Maging open-minded kayo. Kasi alam nyo, hindi nyo, like, ang dami na, ito, tulad na lang to. Marami kami pwedeng sabihin ni Kurt dito, pero hindi to lahat applicable sa inyo. Oo. Kunin nyo lang yung nag-a-apply. And then, yun yung i-adapt nyo sa buhay nyo. Otherwise, kung hindi nag-a-apply sa inyo, then itos nyo. Wag nyo kunin. Kasi parang, isa sa maganda example dyan, ikaw ba gusto mo maging milyonaryo? Magtatanong ka ba sa hindi milyonaryo? Totoo yan. Yun. Parang yun yung isa sa mga gusto ko lang na i-touch base. And anyway, going back nga dun sa kay teacher, kay ma'am, sana naman ma'am, ito lang kung mapapanood mo to ma'am, ang mensahe ko lang, sana naman okay ka lang. Kasi, ang tindi sigurado ng bash na inabot mo dun. Mhm. 'Di ba? And sana hindi ka natanggal sa trabaho mo. Oo. Kasi naka-uniform ka pa eh. Yeah. Kita mo? 'Di ba? So Kasi as a professional license holder ka, sa'yo na nga rin sa'yo na lang galing, paulit-ulit pa. Kumbaga, para ka ng sirang plaka eh. Sinabi mo pa sa mga bata, wala kayong puwang sa mundo at baka nga hindi pa kayo makapasa ng board. Wala kayong mararating sa buhay. O, wala kayong mararating sa buhay. Imagine mo, sabihin mo yan sa estudyante, kahit pa sabihin mo na 4th year high school yan, 16 lang yan. 16 Hindi years pa old. develop yung frontal lobe, ano? 'Di ba? Hanggang ano yun eh. Hanggang ano ba, pagka sa male ba, 22, 24 natatapos yung Basta nasa ganun sa 20s. So hindi pa mature enough 'yan para ma-realize nila yung mga bagay-bagay. Kaya kaya ma'am, sana naman kung mapanood mo 'to, mahalin mo hindi lang yung pera na sa trabaho mo, mahalin mo yung mga estudyante mo kasi darating ang panahon, tatanda yung mga 'yan. At dalawa lang yan eh. Pwedeng ikaw yung bumago ng buhay nila na mapabuti sila or mapasama Ikaw sila. yung sumira ng buhay nila. Oo. Kasi parang sinasabi nila yung teacher mo, parang sila yung second na parents. Parent, Yeah. 'di ba? Totoo 'yun. So, wag ganun. Ma'am, hindi kami galit ni Kurt sa'yo, hindi ka namin binabash. React nga lang to, 'di ba? Reacts lang. Hindi rin kami teacher ni Kurt. Kumbaga, ano lang to, base lang sa take Opinion lang namin. Opinion lang. Kumbaga, isa lang din kami sa mga maraming ebas or hanash when it comes to a topic na... Oh, when it comes to a topic na hindi rin naman kami hindi rin kami pro. Ano lang kami, pro salita lang. But yun lang yung gusto naming impart. And sa mga magiging teacher dyan and balak maging teacher, siguro maging maging lesson Oo. sa kanila tong experience na to. Kasi ayoko naman na dumami pang mga teacher na ganito sa Pilipinas knowing na pinagdaanan ko na rin yung ganitong klase ng episode sa tingin mo klase. Depende rin sa school ba? Sa tingin mo? Kung private o public? Kasi ako public school ako eh. Sa tingin mo ba sa public school bro maraming... Daming abuse dun. Lalo na pag, di ba alam naman sa atin, sineseparate yung katalinuhan from section pilot to section G. Oo. Di ba? So Siyempre, tingin mo mas prone kayo sa abuse noon regardless of physical or verbal? I think kasi, kunyari, pag lowest section ka, parang... And yung mga makukulit. Like, parang siguro sinasabi natin, kayo mga pinaka-bobo dito. Like, So, narinig ko yan. Seryoso? Oo. So parang ang dating dun is parang hindi na ako mag-e-effort na turuan pa kayo. Like, kasi kesa i-encourage mo yung mga bata. Oo. Kasi ako, public school ako eh. Ewan ko, madami naman akong... Basta. Pero hindi ka naman like parang wala ka namang trauma sa mga teacher na napagdaanan. Meron, kasi nabato na ako ng eraser, na hampas na ako ng stick. Seryoso Yeah. Pero kino-consider mo ba yun na parang trauma in a way na nag-mark sa'yo bro? Like parang kasi takot ka na makakita na stick? Kasi parang na-normalize yun eh. Na-normalize yun sa mga, sa mga tiga sa amin. Tapos parang, if you're looking back at it, parang abuse yun talaga. Mm-mm. Na, syempre noon, wala namang social media, wala namang, Kumbaga diba? parang regular occurrence lang siya sa araw-araw mo na may mapalo ng ganyan. Hindi siya something na, what the heck, yung ganun. Yeah. Especially, siguro kung sa private school, iba, kasi mas mahal yung tuition, siguro mas tutok, mas maganda yung program. Siguro rin kasi out of all my experience naman dun sa school, masasabi ko naman talagang one of the best experiences. Siguro yun lang yung mga outliers na masasabi ko na merong
na napadpad na ganun. Kasi Lagi naman may mga flaws. yeah, Hindi naman totoo perfect. yun. Hindi eh. naman Walang perfect na, eh. Kahit sabi mo pang private yan or ano, I think it doesn't come down to ano eh, kung private or public. Nasa ano yan eh, nasa teacher talaga. Kasi let's just say, when it comes to interview and stuff, ma-ace mo lahat yun, magaling ka talaga. Talagang makakapasok ka. Pero pagdating sa pagtuturo na, kung talagang hindi ka makatao, Yeah. lalabas yun eh. You know? Totoo yun. At saka para sa akin, credit din natin yung mga magulang. Mm-mm. Kasi parang, syempre pag may nangyayari sa school, saka lumalapit sa magulang mo, parang sila yung magsasabi sa'yo kung paano mo iti-take yung isang bagay. Oo, totoo yun. Gets mo? Parang more of a communication din kasi parang kung as na bata, kung hindi ka open sa mga magulang mo, di ba? Yeah. Parang totoo walang yun. mangyayari. Sa tingin mo ba Ganun. dito sa nangyari na to, yung parang, I would just say this is an incident. Kasi I guess na-trigger lang naman si ma'am eh. Kumbaga, on a good day, hindi ka naman magre-react ng ganun on anything. Siguro sa tingin ko sanay na yung mga estudyante niya eh. Nakita mo, di ba sabi may tumatawa pa. Oo, tapos tinawag niyang ingrato daw. Ingrato, parang feeling ko hindi na rin siya tinitake serious ng mga Siguro yung nga mga kasi bata, normal ano parang lang normal day na lang yun. Normal day na Oo, lang diba? So sa tingin mo, may bearing yun na kung ganun kang klase ng teacher, nade-develop yung ugali ng mga bata na, tangin na, si ma'am, ano naman to eh. Medyo kupal to. So, Oo, siguro kasi alam mo yun. sa buong buhay mo, hindi lang din naman siya yung magiging teacher mo. Totoo yun. Lagi sa buhay mo, like i-relate natin sa buhay, lagi may mga bad experiences, lagi may mga good experiences. Parang depende na lang kung gaano mo iti-take yung bagay. Oo, Like maganda. parang sinabi Maganda ko, yun. dahil nilight-light ako ng teacher na to, puta, bibiling ko yung school. Oo, Parang mga oo. ganong inspiration, Yeah, di ba? yeah. Actually, Bibiling ko yung school if offer kita. Actually, Wala, speaking di ba? of that, baka may gumawa na nun. speaking of yung sinasabi ni Kurt, actually sinimulan kong basahin yung hiniram kong libro kay Jack, yung Burn the Boats. Ang ganda nun bro, kasi ang parang yun, sinabi mong bibilin yung school. Yung sinabi niya, kasi nag-drop out siya ng high school. Tapos hinand out niya binalik niya yung libro na kailangan niya ibalik sa teacher kasi nga public school, di ba? Tapos, ang sabi lang sa kanya ng teacher, okay, I shall see you in McDonald's. Kasi nga nag-drop out siya ng grade 9. I'll see you in McDonald's. Alam mo sinagot niya? Oh. Yeah, you'll see me. Yeah, sabi niya, I will own it. Yeah. Sabi niya gano'n. So That's a parang good gano'n yung, comeback, parang sinabi niya gano'n. So parang gano'n yung isa sa mga teacher na perfect example na parang imbes na i-encourage mo, parang dinidis mo pa siya eh. Parang sinasabihan mo na hindi maganda. But in turn, siya naman, as a person, mature siya mag-isip, ginamit niya nga yung fuel yun at motivation para patunayan na mali yung teacher. To summarize yung point namin dito, sa mga nakikinig, Yeah. hindi nyo to kailangan sundin. Kung trauma kayo, ina-acknowledge namin yung trauma nyo. Kumbaga, pag nakarinig kayo ng ganun, siguro gawin nyo na lang inspiration para, di ba? Oo, totoo yun. Para, Maganda yung sinabi ni Kurt. para hindi na, para yung ginawa mo. Oo. Para yun yung nag-mold sa'yo, di ba? Yeah, totoo yun. Yeah. And just to add, like I said, hindi kami nambabash ni Kurt. Hindi namin binabash si Respeto ma'am. namin lahat ng teacher. Like I said, at like sinong tao yan, may tipping point. Kumbaga, yung nangyari doon is heat of the moment. Sabi nga nila, pag sobrang galit ka, wag ka mag-react. Pag sobrang masaya Bago ka, pa nga si ma'am nun. wag ka Kasi, mag-react. Ang nakikita ko lang talagang mali doon is nag-live siya. So yun lang. And I think kung sa mga estudyanteng makakapanood and nakapanood din nung kay ma'am, sa tingin ko subukan din natin maging mabuting mga estudyante to the point na alam niyo yun kasi mahirap mag-handle na sabihin niyo 50 na students sa isang klase. Okay. Yun pa lang mahalin din 50? Grabe. hindi lang yung teacher ang kailangan na umintindi lagi. Bilang mga estudyante dapat marunong din tayong lumugar. Respeto tayo. Oo, yun. Kailangan Isa lang natin ng kalaban niya. respect. Oo. Siguro, baka dahil na rin sa ganun. Yun nga, sabi Dami nga, pala, 50, ano? sa amin nun 45. Naglalaro sa 45 to 50. Isang dami yun. Sabi nga ni ma'am, hindi nyo na alam yung boundaries nyo. So for both sides, I think it's fair to say na dapat, as a teacher, alam natin yung boundaries natin. And as a student, alam din natin yung boundaries natin. So yun lang. And hopefully, sana maging okay yung result. Kung ano man yung magiging resulta nun, both for the students and kay ma'am. And again, shout out kay Ninang Vim, isang napakabait na teacher sa Claret. And Ninang Vim, hopefully mapanood mo tong episode na to. Para sa ito, Ninang Vim. Yeah, and bilang isang magaling at isang mapagmahal na guro,
sinashoutout ka namin at para sa'yo tong episode Parang na to. National Teachers Day pala. Oo, National Teachers Day. And board passer yan. Sinilang Kim. Pero hindi naninigaw. Hindi naninigaw yan. Hindi nasusumbat na word Oo, passer siya. mapagmahal na guro. Anyway, thank you sa pag-tune in sa napakagandang episode na to. At hanggang sa muli, it's your boy, Erwin. It's your boy Kurt. Peace. Peace.